Hello everyone! So yung lecture ko ngayon, ang title, Minding Your Mind, Basics of Mental Health. Para to sa mga persons na interesado sa mental health pero hindi sila mga psychology majors. The way I'm going to explain mental health in this lecture, pang ano lang talaga, no? Yung simple enough na kahit sino makakaintindi, kahit hindi ka psychology major. But speaking of psychology, ito yung starting point ko. Ano bang ibig sabihin ng psychology for those who are not psych majors? This is the scientific study of human behavior and mental processes. Yan yung makikita nyo sa mga textbook, no? So tama naman yon, pero at least in this lecture, ang gusto ko lang i-emphasize about psychology is the root word of the term psychology is the word psyche. Para sa mga hindi psych majors, no? So kapag may narinig kang estudyante, sinabi niyang psych major siya, psychology major siya, anong ibig sabihin nun? Ang mini-major niya, yung psyche. That's the root word. At ang psyche, if you look at the dictionary, ang ibig sabihin niyan, spirit, soul, mind, the non-physical aspect of the person. Kaya gusto kong i-correct yung misconception about psychology na ang psychology tungkol sa utak. Ang isang psychologist magaling sa utak. Kapag psychology major ka, pinag-aaralan mo everyday, utak ng tao. Mali. Although, in psychology, pinag-aaralan din ng utak, the brain, pero hindi siya yung main cast. Hindi siya yung bida in the field of psychology. We talk about this in biological psychology. We talk about parts of the brain. We talk about neurotransmitters. We talk about hormones, the biological aspects of the person. Fine, meron naman kaming subject on that, pero hindi yon ang pinaka-focus ng psychology. Ang pinaka-focus is the psyche, the spirit, the mind, the soul, the non-physical aspect of the person. Yan ang pinag-aaralan sa psychology, yung psyche. Kaya dapat ihiwalay natin yung brain sa spirit. Ihiwalay natin yung utak sa non-physical aspect of the person, hindi sila magkapareho. So if you are a psychology major, if you are a psychology professional, ito ang focus mo, yung spirito. Yung spirito na nagpapagana sa brain. That's the relationship. The brain will not work without the spirit. In computer language terms, the brain is the hardware, the spirit or the mind is the software. That's the difference. Saan nanggaling yung spirit na yan na pinag-aaralan sa psychology? We go to the book of origins. Genesis 2:7 yan. It says, "Then the Lord God formed man from the dust of the ground and breathed the breath of life into his nostrils, and the man became a living being." Ang original translation ng breath of life in this passage is spirit. Pneuma. Breath, the non-physical aspect of the person. If you notice in this passage, many people are missing this. Nung ginawa ni Lord ang katawan ng tao, buhay na ba, hindi pa? Galing sa ground, from the dust of the ground, buhay na ba o hindi pa? Hindi pa buhay yan. Anong tawag mo sa katawan na walang spirito? Hindi pa buhay. Bangkay ang tawag doon. The only moment na naging buhay yung tao dito, man became a living being, was when the psyche entered the body. So it is the psyche that makes a person alive, not the body, not the heartbeat, not the brain activity. It's the psyche. So ang katawan ng tao na walang psyche is dead. Ang nagpapabuhay sa atin is the psyche because after all, we are psyche in essence. Mga espiritu tayo in nature. We are not our bodies. I hope I'm making sense. The reason why ine-emphasize ko yan kasi when we talk about mental health, ang pinag-aaralan natin dito yung psyche, hindi yung brain. Another common misconception of people, pag mental health, anong gagawin natin para maging healthy yung brain? Hindi. You talk about that in neurology. Kapag professional ka na ang specialization mo, utak ng tao, neurologist ka. But since this is a psychology channel, that's what I want to emphasize here. When we talk about mental health, health nino, hindi ng utak, health ng psyche. So I hope in those few slides na ipaliwanag ko, more or less kung anong ibig sabihin ng psychology. Okay? So my goal for this lecture, simple lang, number 1, pag-uusapan natin ano ba yung mental health, and of course, number 2, application, paano mas maging healthy yung mental health natin. Let's start with number 1, what is mental health? Ito ang textbook definition ng mental health. Kung psych major ka, dapat memorize mo yan, word for word, at kaya mong i-explain sa akin.
Alam niya ng mga estudyante ko, no, sa psychology, isa yan sa mga requirements ko para masabi kong tunay na psychology major ka, you know exactly what mental health means. Pero dahil this lecture, hindi nga ito para sa mga psychology majors, basic lang tayo. Ano ang essence ng mental health? Gaano kakalakas sa pagharap ng mga hamon sa buhay? Ulitin ko, gaano kakalakas sa pagharap sa mga hamon ng buhay? That refers to the essence of mental health. So kapag malakas ka sa pagharap ng hamon sa buhay, na-overcome mo yung mga challenges, nababayaran mo yung mga utang mo, na-overcome mo yung nakaka-move on ka kasi break na kayo ng jowa mo for 5 years. Nakaka-bounce back ka kahit tinanggal ka sa trabaho, ngayon may bago ka ng trabaho, mas malaki pa sweldo mo. Kapag ganun ka, more or less maganda ang mental health mo. Pero kung hindi ka magaling sa mga challenges in life, bumibigay ka, sinasaktan mo sarili mo, nagkukwit ka na lang, nililibing mo yung sarili mo sa mga vices, naglalasing ka na lang, nagdadrugs ka na lang, then we can say, mababa ang mental health mo. Now, I want to emphasize on the word gaano here. Everybody say gaano. Mahalagang word yan in understanding mental health because this is what I want to emphasize. Mental health is not an either-or thing. Hindi siya black or white. Mental health is in a spectrum or in a continuum. Dito sa leftmost, extreme left, sobrang ganda ng mental health mo. As you approach the right part, bumabagsak yung mental health mo. So, spectrum siya. Hindi siya yung black or white, mentally healthy ka ba or hindi. Kaya nga ang tamang tanong is, gaano kalakas ang mental health mo? You are referring to the spectrum, to the continuum of mental health. Yung mga tao na nandito sa area na yan, sa kanan, mabababa ang mental health, more or less ano ang mga team song sa buhay niyan. Kapag ito ang team song mo, nakaka-relate ka dito, most likely mababa mental health mo. Diba? Sasabihin mo sa sarili mo, lagi ka na lang sablay. Hari ka ng sablay. Madalas kang nagkakalat. Natatangahan ka sa sarili mo. Yan. Kapag ganyan yung mga statements mo, ganyan yung feeling mo sa sarili mo, most likely nandoon ka sa kanang part ng spectrum. And we don't like that. Because studies show na kapag ang mga tao nagtatagal dyan, lalo pang tumitindi yung mga symptoms. Hindi na nakikipag-interact, hindi na nagiging productive, to the point, gusto na nilang saktan yung mga sarili nila. So we don't like people to stay here. Paano makakagalaw from here, papunta dito sa papuntang kaliwa, iyan yung part 2. Later as I go along, I will discuss that. On the other hand, kapag nandito ka naman sa kanan ng spectrum, yan ang gusto natin. Maganda ang mental health mo dyan. Ang team song mo dyan, I Believe I Can Fly. Diba? Tapos gumaganyan-ganyan ka pa, o ganyan ka pa kumanta, I believe I can fly, most likely maganda ang mental health mo. Mukha pa lang katawan pa lang alam mo na maganda ang mental health ng tao, which is, by the way, that's side lesson ha. One indicator na maganda ang mental health mo, your body language says it. Minsan ang mental health, although not always, na ipapakita sa body language. Merong mga body language na kapag yun yung nakita mo sa isang tao, pwede mo na talagang makonclude na maganda ang mental health niya. Nakasmile, confident maglakad. But then again, not always not always. But it's an indicator. O syempre, no? Dahil biblical base yung lecture natin, kung meron tayong secular song na I Believe I Can Fly, meron din tayong worship song. Kapag ang team song mo sa buhay is You Are With Me, God is with me, tapos ganyan kapag kumanta, ayan, no, talagang buhay na buhay yung katawan mo, you mean it as you sing it, talagang naniniwala kang God is with you, kaya mong lahat, maganda ang mental health mo. Do you agree? Imposibleng ganito ang itsura mo or ganyan yung itsura mo pero depressed ka. Kapag nakita ko yung isang tao, ganyan yung itsura, tapos ganyan yung mga kinakanta niya, nakaka-relate siya, most likely nandoon siya sa kaliwang area of the mental health continuum. Kaya nga, again, ang gusto ko lang i-emphasize dito, paulit-ulit, pero mahalaga, mental health, it's not a black or white thing. It's not a matter of mentally healthy ka ba or hindi. It's a spectrum. Kaya ang tamang tanong, gaano ka mentally healthy ngayon? Because everyday, gumagalaw-galaw lang tayo within this area. May mangyayari, tataas ka. May mangyayari na naman, medyo bababa ka. Medyo matindi yung nangyari, lalagpak ka doon. Pero may mga gagawin ka para makarecover, so babalik ka ulit sa gitna, papunta sa leftmost part.
Araw-araw, we just move within this spectrum. Ganun dapat ang understanding natin sa mental health. But I would like to focus more on this left side of mental health kasi dito yung area na gusto natin. Ayaw natin dito sa extreme left. Masisira ang buhay natin dito. Masisira ang mga relationships natin dito. Mawawalan tayo ng trabaho dito. Gusto natin masustain itong area na to. Nandito lang tayo. Ang tanong, ano yung prerequisite? Ano yung pinaka minimum requirement for you to stay in this area? Ang sagot dyan, dapat meron kang general feeling of positivity to yourself and others. Everybody say positivity. Ibig sabihin, sa simpleng Tagalog, overall, in average, okay ka sa sarili mo at okay ka rin sa ibang tao. By the way, hindi ko to inimbento ha. Ito yung marker na binigay ng mentalhealth.gov, pati na rin ng American Psychological Association, mga organizations na merong say when it comes to mental health. Ito yung isa sa mga pinakamahalagang indicator of good mental health. Okay ka sa sarili mo, okay ka sa ibang tao. Ang tanong, paano malalaman? Kung okay ka sa sarili mo or okay ka sa ibang tao, ito yung specific indicators niyan. And you can convert this into a test. So ito yung gagawin ko, no? Babasahin ko yung numbers 1 to 10, and then kung sa tingin mo, meron ka nun sa buhay mo, you can confidently say, I have this. I express this every day in my life. Then you raise your hand. Kung hindi, palagpasin mo lang, don't raise your hand. Okay, ready? Pananampalataya or sense of faith. Meron ka ba niyan? Ikaw ba masaya? Ikaw ba ganado or in English, motivated? Ikaw ba may pangarap sa buhay? Meron kang nilulook forward to? May bibilin kang bahay, may gusto kang ma-achieve, gagraduate ka, whatever. Ikaw ba merong lakas ng loob? Ikaw ba merong minahal o minamahal? Currently, you are loving a person. Ito, hindi to limited sa jowa. Alam ko naman, yan na naman iniisip nyo, jowa. Kaya yung mga single dyan, hindi magtataas ng kamay. Kasama dito, parents, kaibigan. Yan. Mga ka-Bible study mo, kasama yan dyan. Next, ikaw ba minamahal ka, feeling mo? Are people reciprocating the love that you are giving? Mahalaga ding indicator yan. Ikaw ba may kumpiyansa or confidence sa sarili? Ikaw ba may pagpapahalaga sa sarili? Naliligo ka pa ba? Inaalagaan mo pa ba yung sarili mo? May pakialam ka pa ba sa sarili mo? And of course, number 10, may pagpapahalaga ka ba sa iba? Inaalagaan mo rin ba yung ibang tao? Curious ka pa rin ba kung ano yung needs na meron sila? Meron ka pa rin bang willingness to help them if you can? Okay? So ano ang point nung test na to? Dapat daw, at least, maka 7 times kang nagtaas ng kamay. Yan yung cut-off natin. Kapag 7 and above ka, meron ka nyan, sa listahan na to, then maganda ang mental health mo. Kapag 6 and below ka lang nagtaas ng kamay, red flag yan na mababa ang mental health mo. More or less, kung naka 6 and below ka, going back here, mga bandang nandito ka na, less than half. Hindi maganda yung mental health mo. Alright? So, yun yung simple test natin in understanding mental health. So again, if you want to sustain, kung gusto mong nandito ka sa area na yan, dapat 7 out of 10 ka dito hanggang 10 out of 10. Yan yung foundation of good mental health. So you can just pause the video, picturean nyo na lang to para hindi nyo malimutan. But before we move on, I want to emphasize something. Pwedeng ma-feel bad ka, pero mentally healthy ka pa rin. Kaya nga sabi dito, 7 out of 10 at least eh. Ibig sabihin, pwedeng kulang ka ng 3, hindi ka perfect, pero mentally healthy ka pa rin. Again, I want to emphasize that. Pwedeng feel bad ka, pero mentally healthy ka pa rin. Because in our culture today, especially the young generation today, meron silang maling thinking about mental health, which is, when I feel bad, it means I am mentally ill. In other words, masyado nang mababa yung standard ng society natin ngayon to say that someone is mentally ill. Porket meron lang siyang negative emotion, mapagalitan mo lang ng konti, bumagsak lang ng konti, iisipin ng tao, mentally ill na siya. Such as the following emotions: guilty, sad, stressed, disappointed, confused. Many young people today in this generation, ganyan yung kanilang thinking about mental illness. Kapag na-feel bad ka, kahit konti, ibig sabihin mentally ill ako, kailangan ko ng psychologist. Which I'm telling you right now, mali yung ganyang thinking. Uulitin ko,
Pwedeng ma-feel bad ka. Meron kang certain negative emotion na nararamdaman, pero it doesn't mean that you're mentally ill. Pwedeng nafe-feel bad ka, pero mentally healthy ka pa rin. Like for example, si Jesus. In the Bible, siya yung pinaka-perfect ang mental health. I hope you say amen to that. Right? Maganda ang mental health ni Jesus, pero ang ibig sabihin ba nun, wala siyang negative emotion na feel? Of course not. If you read the Gospels, maraming mga instances in Jesus' life na feel bad siya. Like for instance, in Matthew 26, sinabi niya yan. Nung malapit na siyang hulihin, nasa Garden of Gethsemane siya dito. Nagpasama siya sa mga disciples niya dito. Nag-open up siya sa mga disciples niya. Sabi niya, my soul is very sorrowful. Negative emotion yan. Pero ang ibig sabihin man yan, si Jesus mentally ill? Of course not. He's very mentally healthy. Later on, in John, sinabi rin niya to in this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Anong ibig sabihin ng passage? That it's possible na may troubles ka, marami nakakainis, marami nakaka-frustrate, marami kang disappointments in your life, pero mentally healthy ka pa rin. You can still take heart. Kasi yung statement na take heart, that's about mental health. Pwede mong masustain yung mental health mo in spite, sa Tagalog, sa kalagitnaan ng mga masasamang nangyayari sa'yo. Hindi naman siguro iuutos ni Kristo yan kung imposible yan. Yun yung point ko dito. So, hindi porket nafe-feel bad ka, automatic sasabihin mo, mentally ill ka. Taasan natin yung standard natin. What does it mean to be mentally ill? Although, i-discuss ko yan in some other lectures. Kasi medyo malalim na yan. Diba? And going back to that slide, no, another reason why this logic is wrong, I feel bad equals I am mentally ill, it's because if you come to think of it, etong mga negative emotions na to can even indicate that you are healthy. Mentally healthy. Like for instance, healthy ba na maka-feel ka ng guilt? Although it's a negative emotion. Diba? Hindi maganda yung nafe-feel guilty ka. Hindi maganda sa pakiramdam. Pero this is an indicator of good mental health pa rin Bakit? The fact na nagigilty ka, ibig sabihin, may pakialam ka pa rin sa ibang tao. May pakialam ka pa rin sa kung anong tama at anong mali. Okay pa yung moral reasoning mo. Kung pumatay ka ng 10 tao at nagigilty ka, dapat lang talaga magilty ka. Which is still a good thing kasi may pakialam ka pa rin sa iba, may pakialam ka pa rin sa tama. Ang matakot ka pag wala kang guilt. Marami kang ginawang masama, ni isa wala kang guilt, yun ang mental illness. Yun pa nga dapat ang mental illness Wala kang sense of guilt. Another example is sadness. Although again, hindi maganda yung nasasad tayo. Hindi maganda sa feelings yan. But if you come to think of it, dig deeper, anong maganda sa sadness? It is an indicator na meron kang spiritual need na kailangang ma-satisfy. Sinesenyasan ka ng psyche mo, ng espiritu mo, na kulang ka sa isang spiritual need. Kaya ka nasasad. Because sadness is the byproduct of spiritual need deprivation. May kakulangan ka. Siguro meron kang unconfessed sin. Siguro nakukulangan ka sa grace. Siguro malayo ka na kay Lord. Something like that. So when you feel sadness, binibigyan ka ng signal to step up. Gumalaw ka na para makuha mo yung spiritual need na kulang ka. Kung hindi ka nakaka-feel ng sadness, pero may spiritual needs ka na, yun ang hindi maganda. May kulang ka na pala spiritually, hindi mo pa alam kasi walang marker walang indicator, walang sumisenya sa'yo. Buti na lang naka-experience ka ng sadness, napapa-reflect ka tuloy. Na kaya pala malungkot ka, masyado ka ng mukhang pera. Napalayo ka na sa what's important in life, which is spiritual things. Masyado mong minamahal yung trabaho mo, masyado mo nang minamahal yung pera mo, anong naging epekto? Nasad ka, napareflect ka tuloy, nalaman mo na yun yung problema, nag-adjust ka. O, diba? Maganda rin yung sadness. Lalong-lalo na yung stress. Lahat tayo dito, stress. Pero anong maganda sa stress? What does stress tell you? Kapag na-experience mo yan, ibig sabihin yan, nagsisipag ka. Ibig sabihin yan, active ka. Kasi ang stress, nararanasan mo yan, kasi masyadong maraming demands sa'yo, feeling mo, kulang yung resources mo in hitting those demands. Pero ang tanong, bakit ba marami kang demands? Bakit maraming dumidemand sa'yo? Kasi masipag ka. Kasi marami kang ginagawa. Kasi tinatry mo yung best mo to be productive, which is good. Yun nga lang, senyalis lang yan na mukhang masyado ka ng masipag, bawasan mo. O, diba?
Maganda rin yung stress. In fact, ang pangit yung wala kang stress. What does that tell you kung wala kang stress, wala kang demand? Kasi tamad ka. May kakilala ka bang tamad? Walang demand, walang stress sa buhay? Huwag mong kainggitan yon. Kasi yung taong ganyan, hindi productive, ibig sabihin. And God made us to be productive. Our life is meant, it's designed for productivity. O, diba? So the next time you feel stressed, tignan mo rin yung good side ng stress. Nagsisipag ka. It's just that you are doing too much. Nagigets nyo? So kahit may mga negative emotions ka, itong mga negative emotions na to, ano yan, can still even be a positive thing. It's not always equal to mental illness. Pero ngayon, ang next question natin, so what is too much? What draws the line between normality and abnormality? Hindi pala laging masama itong negative emotions na to, pero hindi ko naman sinasabi na dapat lagi kang meron yan. Na dapat i-prioritize mo na lagi mo nararamdaman yan. Hindi rin. It's just that dapat tataasan mo yung tolerance mo when it comes to these negative emotions. But may hangganan din. What is too much negative emotion na masasabi mong kapag ganun yung level ng negative emotion mo, may mental illness ka na, may guidelines dyan na ginagamit ang mga psychologists. Gumagamit kami ng ICD-11, gumagamit kami ng DSM-5. These resources give us different criteria, different guidelines when to say that negative emotions is already too much. Panibagong lecture na naman yan. Pag nilecture ko ngayon yan, hahaba tayo masyado. So, sa ibang lecture na lang yan. Pero, bibigyan ko kayo ng isang simplified guideline kung paano natin malalaman what draws the line between normality and abnormality, yung tinatawag nating functionality. Nagagawa mo pa ba ang mga responsibilidad mo in spite of the negative emotions? Kapag ang sagot mo, oo, kahit stress ka, kahit disappointed ka, kahit nalulungkot ka, nakakapasok ka pa rin sa school, nakakapasok ka pa rin sa work, nakakaluto ka pa rin ng pagkain ng pamilya mo, nakakausap mo pa rin ng matino yung asawa mo, then okay ka pa. Functional ka pa eh. Normal ka pa. But the moment na yung mga negative emotions na yan, masyado nang mataas to the point, hindi ka na functional, yun na. Yun na yung abnormality. Hindi ka na makapasok. Ilang beses ka nang nasisante kasi hindi ka na makapag-function ng maayos sa trabaho mo. Masyado ka nang malungkot. Hindi ka na nakikipag-usap sa mga tao. Nagmumukmo ka na lang buong linggo sa kwarto mo. Sinasaktan mo na yung sarili mo. Sinasaktan mo na yung ibang tao. Sa sobrang frustrated mo sa buhay, yun na yung tinatawag na abnormality. So that's the line. Okay? Kahit may negative emotions ka, pero functional ka pa rin, okay ka pa. Maliwanag. Now, let's move on to number 2, application. So, ano ba yung mga pwede natin gawin to sustain our mental health? Going back to the spectrum, how do we stay in this area? Meron na tayong minimum requirement dito, which is positivity towards the self and others. How do we sustain that? Ano yung mga pwede nating gawin para maprotektahan natin yung positivity natin dito at hindi tayo lumagpak papunta dito sa kanan at mag-suffer from mental illness? Meron niyang 3 habits. Everybody say habits. Pag sinabi mong habits, mga bagay na araw-araw mong ginawa mong lifestyle. And let me emphasize that the word habits is a choice. Related to the word choice. Lahat ng habits mo, choice mo yan. Choice mong gawing habit yan. Which means, kung ang habit, choice, in a way, how healthy we are mentally, it's also a choice. So, another side comment yan. Kung gusto mong maging mentally healthy, choice mo yun. That's step 1. On how to have a better mental health, make a decision, make a choice to be mentally healthy. And what is that choice? The choice to do these habits every day. Ano yung habits na yan? Habit number 1, positive reframing. The ability to see the good side in negative situations. Hinahanapan mo ng masama o ng mabuting side, hinahanapan mo ng magandang side yung isang pangit na pangyayari. Dito papasok yung sinabi ni Kristo, in this world you will have trouble. Huwag na tayong magulat if bad things will happen to us. Hindi ka na-promote, natanggal ka sa trabaho, nag-break na kayo ng jowa mo, wala kang makain, bad trip sa'yo yung mga anak mo. Lahat yan mangyayari because we are living in a fallen world. Given na yan. Pero,
Kapag nangyayari yan, ano sinabi sa second part of the passage? Take heart, because I have overcome the world. Yung I dito si Jesus. So, ang sinasabi dito sa passage na to, kapag may mga masamang nangyayari sa'yo, hanapan mo ng maganda. Such as, Jesus overcoming the world. Jesus got your back. Bibigyan ka niya ng mga spiritual resources para makayanan mo yung mga masamang nangyayari sa'yo. Nagigets nyo? Ganun ang ibig sabihin ng positive reframing. May masamang mangyayari, pero hahanapan mo ng maganda. Okay, i-breakdown natin yan into 2 steps. Step 1, para makapag-positive reframing ka, i-acknowledge mo yung bad situation. Huwag kang tumakbo. Don't run away. Kaya sabi ko dito, contrast running away, because in our popular culture today, yan yung tinuturo. Anong gagawin mo kapag may problema? Kalimutan mo na lang daw yung problema. Ilibing mo, itago mo. Uminom ka ng uminom. Mag-drugs ka. Mag-retail therapy ka. Oh. Bilin mo lahat ng gusto mo hanggang makalimot ka sa problema. Mali yan. Don't run away from the problems. Ang gawin mo, para sa positive reframing, i-acknowledge mo na may problema. And the best way to do that is to label the emotion that you're feeling doon sa problema mo na yon. So may nangyaring masama sa'yo, i-acknowledge mo kung anong nararamdaman mo. Anong emotion yung dinala sa'yo ng problema na yan. Ito, listahan to ng negative emotions. Frustrated ka ba? Nasasad ka ba? Nagsiselos ka ba? Nagda-doubt ka ba? So on and so forth. This is a very important first step in positive reframing. Kasi hindi mo pwedeng gawing positive ang isang bagay kapag hindi mo alam kung ano yung negative. It makes sense, right? So yun yung first step. I-name mo ano yung negative emotion na nafe-feel mo. Kaya nga si Kristo ginawang ano yan eh. Ginawa niya yung strategy na yan eh. Sinabi niya sa mga disciples niya yung specific emotion that he's feeling, which is sorrowful. My soul is very sorrowful. O ngayon, kapag lagyan mo na ng label yung negative emotion na yan, step 2 is you search for the good. Na-identify mo na yung negative emotion mo. Alam mo na kung saan nanggagaling yan, anong masamang situation yung nangyari, fill in the blank ka na. Given this trouble, given this problem, hindi na bali na may ganitong problema ko, at least blank. Fill in the blank. At least, yung sagot mo dyan, positive. Kahit may ganito akong problema, good side, maganda pa rin kasi blank. Now, I understand this is so hard to do because in our society, we were not conditioned to think this way eh. Ang conditioning sa atin ng society, kapag may masamang mangyari, magdrama tayo. Kawawa ka naman, lagi ka na lang ganyan, lagi ka na lang rejected, kamalas-malas mo, makinig ka ng love song na tungkol sa broken-hearted, yan. Yan yung conditioning sa atin. So, if you're going to do this step, itong positive reframing, it's gonna take practice. 'Di ba? Parang yung sinabi dito sa James chapter 1, ang ganda nito eh. Hindi na baling so ano yung trouble dito sa James chapter 1? Ano yung trouble diyan? Insert trouble, meron kang trial na pinagdaraanan. And then, hindi na baling may trial ako, at least blank. Anong sinabi dito kung babasahin mo yung James 1, 2-3? Hindi na baling may trials ako, at least kapag nalagpasan ko to, I will become a better person kasi tataas yung perseverance ko. 'Di ba? Mas madaling malagpasan yung trials, mas gagaan ito kapag alam mo na itong trials na to may patutunguhang maganda, such as perseverance. Mas magiging malakas kang tao. Mahirap mag-undergo ng trial kung hindi mo nakikita yung magandang side ng trial. Do you agree? And that's where most people get this wrong. When they have trials, they just focus on the trials, they emphasize on the trials without seeing the good side of the trials, kaya dyan nanggagaling yung mga depression. Diyan nanggagaling yung mga malalakas na negative emotions na sumisira sa mental health. Kasi focus ka lang sa trials eh. Ang linya mo dyan, malas mo, bakit ba ako pinaparusahan, mabuti naman akong tao, bakit ko ito pinagdadaanan, kasi nga focus ka lang sa trials. Kaya dapat gawin mo, yes, may trials ka, ito yung mga nararamdaman mo, pero okay lang to, at least kapag ito nalagpasan ko, may magandang mangyayari sa akin. Yung magandang analogy ko dito, yung pag-workout, diba? Ganyan yung logic niyan eh. Kapag nag-workout ka, nag-gym ka, do you agree, pinapahirapan mo yung katawan mo. Sinisira mo yung mga muscle fibers mo.
Kaya ka nagbubuhat ng mabibigat para masira yung muscle fibers mo, sumakit yung katawan mo. Pero bakit? Bakit tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-workout? Kasi alam mo na yung pag-workout mo, yung struggle ng katawan mo, may patutunguhang maganda. Such as, lalaki muscle mo. Magiging physically attractive ka. Bababa cholesterol mo. Bababa ang blood pressure mo. Masahaba pa yung buhay mo, gaganda yung quality ng buhay mo, so on and so forth. So when you are working out, you are making your body struggle, but at the same time, alam mo kung saan papunta yung mga struggles na yon. Ano nangyayari sa trials? Ano nangyayari sa paglilift mo ng weights? Mas gumagaan. Mas na-overcome mo. Kasi alam mo na yung pain, yung mga struggles mo dito, may patutunguhan. May magandang side. Yun yung positive reframing. Nagigets nyo? So baka nalimutan nyo na. Ulitin natin. Ano yung step 1? Pag may nangyaring masama sa inyo, acknowledge the situation, label your emotion, and then step 2, ano yung magandang side ng masamang nangyari sa'yo na yan. Hindi na baling nangyari to, at least blank. Kaya nga, isingit ko lang, this is the reason why Bible reading is good for mental health eh. Bakit? Anong meron kapag nagbabasa ka ng Bible na nakaka-contribute siya sa mental health? Because in reading the Bible, you are training yourself to see life in God's perspective. Lalong-lalo na yung mga problems, 'di ba? The Bible will teach you how God thinks. The Bible will teach you how God sees things, and the way God sees troubles, the way God sees trials. It's so different from the way human beings will see troubles and trials. And if you read the Bible, itatrain ka niya na makita mo yung mga bagay-bagay in God's perspective. Yan yung tinatawag na ultimate positive reframing. And you can quote me on that. Kapag ikaw na master mo yan, you see things in God's perspective, gaganda ang mental health mo. Because God's perspective is the correct perspective of reality. Kaya maraming pumapalya ang mental health ngayon kasi we are seeing things in the human perspective. And the human perspective is toxic. Sa totoo lang, I can do an entire lecture on that. Why human perspective is toxic. Because we are living in a fallen world, our spirit itself is fallen. We are living in sinful nature. When we see things our way, when we see things in our perspective, talagang mahirap hanapan ng maganda. But if you see things in God's perspective, who is the God of goodness, gumaganda yung interpretation natin sa mga bagay-bagay, lalo na yung mga masamang pangyayari. Before we leave this, let's do this simple exercise. Naglalaway ka sa sisig. Pumunta ka sa favorite restaurant mo na nagsaserve ng sisig. Nung umorder ka, anong sabi? Wala po yung sisig. Out of stock. Naubusan kami ng ingredient. Bad trip. Pero buti na lang, napanood mo tong lecture na to sa magpa-positive reframing ka. So anong gagawin mo? Step 1, acknowledge the bad situation. Label your emotion. Ano yung sitwasyon? Wala yung kinikrave kong sisig. Pumunta pa naman ako dito, ang layo pa ng drive ko. And then label the emotion, nababad trip ako. And then, you don't stop there. Step 2, you search for the good. Yan. Kaya maraming tao, pumapalya ang mental health, they just stop here in step 1. Ito na lang yung pinagmukmukan, nalulungkot ako, naiinis ako, nabubuisit ako, wala talaga lagpak mental health mo dyan. Buti na lang may step 2 ka, hinanapan mo na maganda. Ano yung magandang side na walang sisig? At least, okay lang walang sisig, at least, nailigtas ko yung katawan ko sa cholesterol. Di ba? Naligtas ko yung katawan ko sa alat. Naligtas ko yung blood pressure ko. Di ba? Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga healthy yan eh. Maalat. Cholesterol, mataas. Di ba? Walang sisig. Buti na lang. Pwede ka pang mag-try ng ibang dish nila na masarap din naman. Ganun ka na mag-isip. Hinanapon mo ng positive side, yung isang negative situation na sustain mo yung mental health mo. Hindi yung nabuisit ka na lang ng nabuisit dyan, na bad trip ka na, nasira pa yung gabi mo. Inaway mo pa yung waiter doon. Bakit kayo walang sisig? Ganito, ganyan. Di wala na. I hope I'm making sense. Habit number 2 is gratitude. Pampaganda ng mental health yan. Sabi nga sa mga studies, it is not happy people who are thankful, it is thankful people who are happy. Pampaganda ng mental health kapag lagi kang nagpapasalamat. Hinahanapan mo ng maganda yung mga bagay-bagay, pinapasalamatan mo, nagpapasalamat ka sa mga taong nagbibigay nun sa'yo. Kaya yung kabaliktaran ng gratitude is complaint. Mga reklamador. May kakilala ka bang reklamador?
Hindi mo na kinakailangan sabihin sa akin, pero pag ang isang taong reklamador, most likely, pangit ang mental health niyan. Nasa bandang kanan niya ng spectrum. And we have studies on that. Na isa sa mga pinakamalakas magpababa ng mental health is the complaining attitude. Because you only see the bad. You ignore the good. O, kaya mag-isip ka sa buhay mo, sino itong mga reklamador na to? O ikaw ba mismo yan, yung reklamador? So ano yung steps para ma-apply natin itong gratitude? 2 steps ulit yan. Step 1, identify the good things that you have. In our spiritual language, ang tawag dyan blessings. Ano yung mga blessings na meron ka ngayon? Mga blessings na natanggap mo the past week, the past 2 weeks, the past 3 weeks. And then step 2, anong gagawin mo kapag na-identify mo na yung mga blessings na yan? I-magnify mo. Everybody say magnify. Sa Tagalog, palakihin mo. Paano ginagawa yan? Ito, gawin mo lang to. Given that blessing, i-process mo ng i-process. Buti na lang meron ako nito kasi blank. Top 3 things na magandang nangyayari sa'yo dahil sa blessing na yan. Halimbawa, example, ang blessing ko, laptop. Meron kang blessing na laptop. Madalas, yung mga tao, tinitake for granted lang yung laptop. Kaya sabi ko dito, going back to that slide, ito yung kabaliktaran ng appreciate, take for granted. Ine-enjoy mo lang yung benefit ng isang blessing mo na hindi mo pinag-iisipan. Hindi mo masyadong pinoprocess, hindi mo masyadong pinapansin. But when you magnify your blessings, ganito ka mag-isip. Meron akong laptop, blessing sa akin to. Buti na lang meron ako nito, bakit? Mag-identify ka ng top 3 things. Ano yung mga magandang nangyayari sa buhay mo dahil sa blessing mo na laptop? Number 1, meron akong panggawa ng mga assignment. Number 2, nakakapag-online class ako. Number 3, hindi ko na kinakailangan mag-rent ng computer outside. O, diba? Mabagal man yung laptop mo, hindi man yan yung latest, hindi man yan yung favorite brand mo, yung mansanas na may kagat, at least, meron ka pa ring laptop na maraming magandang naibibigay sa'yo. O, diba? Anong ginawa mo sa laptop mo? Minagnify mo yung laptop mo. Isang form yan ng pagbibigay ng gratitude. You are magnifying the good effects of the blessings that you have. That's what it means to express gratitude. Kaya gustong-gusto ko sa Bible yung Book of Psalms because the Book of Psalms teaches you how to express gratitude. Ang dami-daming mga Psalms in this book na yan talaga yung tinuturo. Isipin natin ang isipin yung mga goodness natin sa buhay and then magpasalamat tayo sa mga yon. Kaya maganda yung mental health ni David Although marami nangyaring masama kay King David if you read his life. Pero nasustain niya yung mental health niya. One of the reasons may ganyan siyang attitude, may ganyan siyang habit. Lagi daw niyang iniisip yung mga magagandang nangyayari sa buhay niya tapos minamagnify niya yon every day. I will remember the works of the Lord. Surely I will remember thy wonders of old. I will meditate also of all thy work and talk of thy doings. Yun yung pagmamagnify niya. Remembering it all day, meditating on it, talking about it. So kung gusto mong masustain yung mental health mo, yan din yung dapat mong gawin. Alalahanin mo ano yung mga works of the Lord, ano yung mga blessings na binigay niya sa'yo, and then you keep on thinking about those things at the same time, magpasalamat ka sa mga bagay na yon. Lord, thank you for this blessing. Because of these blessings, ito yung mga nangyayari sa buhay ko ngayon. All of this will not be possible if not because of you giving this to me. Ganyan ang pag-express ng gratitude. Minamagnify mo yung blessings mo. Kaya yan yung magandang isipin kapag magbabakasyon kayo. Pupunta kayo sa Tagaytay, pupunta kayo dun sa Starbucks na malapit sa bangin, malamig, masarap magmuni-muni. Anong dapat pinagmumuni-munihan mo? Gratitude. Ano yung mga blessings na binigay sa akin ni Lord? Ano yung mga positive benefits nito sa akin? And then, Lord, thank you really for giving me all these blessings. Kaya lang, karamihan ng mga Pilipino madadrama kapag nasa Tagaytay, Starbucks, gabi, malamig, mag-isa lang siya, single siya, kakabreak lang, ang iisipin niya yung ex niya. Wala talaga. Mamimiss mo na naman yung ex mo, lalagpak na naman yung mental health mo. Mafe-feel bad ka na naman. Diba? Mafu-frustrate ka na naman. Madi-disappoint ka na naman. Maalala mo na naman na pinagpalit ka niya sa best friend mo. Wala. Kung yan yung iniisip mo sa Tagaytay, talagang papal yung mental health mo. Alright? So you can do this exercise. Identify one goodness that you experienced this week
and then magnify that goodness, magnify that blessing. Ano yung 3 bagay na magandang nangyari sa'yo as an effect of that something good na natanggap mo this past week? Sureball ako, gaganda ang mental health mo kapag lagi mong ginagawa yan. And last one, number 3. Habit number 3 is, if you want to sustain mental health, you need to be helping others. Giving away resources to benefit another person, or tutulungan mo ang mga taong may problema na masolusyonan yung mga problema nila. Yan ang ibig sabihin ng helping others. Ang biblical foundation dyan, yung sinabi ni Kristo. It is more blessed to what? To give than to receive. One of the reasons in our culture today kung bakit marami palya ang mental health kasi baliktad yung gusto nilang mangyari. Gusto nila sila yung tutulungan. Many people today, receiving help is greater than giving help. Araw-araw nagaantay, bakit walang tumutulong sa akin? Kawawa naman ako. Ako na lang lagi yung nalilimutan. Ako na lang lagi yung natitaken for granted. Kapag ganyan ka mag-isip, antay ka ng antay ng tutulong sa'yo, tapos walang tutulong sa'yo, dyan na naman magsisimula yung mga negative emotions na yan. Maaawa ka sa sarili mo, malulungkot ka, madidepress ka, palya na naman ang mental health mo. Oh, how do you overcome this? Baliktarin mo. Receiving help is not greater than giving help. Reverse psychology. Giving help is greater than receiving help. Imbis na tanungin mo kung bakit walang tumutulong sa'yo, ang itanong mo sa sarili mo, sino ang pwede kong tulungan? Hanap ka sa Facebook mo, minsan pag nag-browse ka ng Facebook, makakita ka ng mga taong nangangailangan ng tulong eh. Whether you know the person or not. Doesn't matter, basta tumutulong ka. Diba, nagpo-post sila, may need sila. Baka naman kaya mong i-provide yung need na yon, di tulungan mo. Pampaganda ng mental health yan. The more people that you help, the better your mental health becomes. Kaya nga masasabi ko, that's one of the reasons kung bakit ang ganda ng mental health ni Jesus eh. Bakit perfect? Because He lived a life of service. He lived a life of helping others. Randomly, punta ka sa Gospels, bumunot ka ng isang passage where it's talking about Jesus. Anong ginagawa ni Jesus? Most likely, 90+% of the time, tumutulong siya sa iba. Pinapagaling niya yung may sakit. Nagpapalaya siya ng demonyo. Pinapalakad niya yung mga lumpo. Nagbibigay siya ng preaching na magaganda. Nagpapakain siya ng mga tao. Oh. Kaya maganda ang mental health ni Jesus. Because He lived a life of service. Kaya, i-insert ko lang dito, that's the importance of spiritual community. Yan yung maganda kapag meron kang church na pinupuntahan. Kasi, yan yung isa sa mga essence ng church eh. Helping others. Pag membro ka ng isang simbahan, magkakaroon ka ng mga opportunities, magkakaroon ka ng mga pathways to serve others via the ministry. May mga churches, may ministry sa mga street children. May mga churches, may ministry sa prison. May mga churches, may ministry para sa mga widows. So on and so forth. So kung member ka ng isang spiritual community, sumali ka sa mga ganyang ministry, gaganda ang mental health mo. O, di ba? Kaya kung wala ka pang spiritual community, that's one way for you to do. One step for you to do to improve your mental health, sama ka sa spiritual community, sumali ka sa mga ministry that helps other people. So, reflection in connection to helping others, may tinulungan ka ba this week? Sana naman meron. Pero kung ang sagot mo dyan, 0, bumawi ka sa number 2. Sino kaya yung mga pwede mong matulungan next week? And you can test this. Ilista mo, ilang beses kang tumulong this coming week, and then ikumpara mo yung mental health mo. After doing that, sureball ako. Gaganda ang mental health mo. Sabi nga ng isang author, I like this, the measure of a man's greatness is not the number of servant he has, but the number of people he serves. Totoo yan. If you want greatness in your mental health, i-apply mo na rin yung word na greatness sa mental health. Anong gagawin mo? You serve others. The number of people that you serve will greatly contribute big time to your mental health. So in summary, dinefine natin kung ano ang mental health. Tinuruan ko rin kayo ng mga ways, ng mga habits on how to sustain your mental health. 3 yan. Positive reframing, seeing things in God's perspective, reading the Bible can help you do that. Studying the Bible can help you do that. And number 2, express gratitude. Huwag kang reklamador, i-appreciate mo yung mga blessings mo, i-magnify mo. And number 3, you serve others. Huwag kang mag-antay ng mga taong tutulong sa'yo. Most likely, wala yan. Anong gawin mo? Ikaw ang tumulong sa iba.
And I can guarantee, talagang malakas ang faith ko dito. Araw-arawin mong gawin yang tatlong yan, imposibleng hindi gaganda mental health mo. Yun nga lang in our society today. I think this is one of the reasons kung bakit maraming mga mental health issues ang mga tao ngayon kasi baliktad yung tinuturo ng popular culture. Seeing things in the worldly perspective, dapat magreklamo ka ng magreklamo kasi right mo yan. Dapat yung mga tao ang tumutulong sa'yo kasi deserve mo yan. Eh wala, kung ganyan ka mag-isip, papalya talaga ang mental health mo. Like what we are seeing in today's situation. So i-reverse mo, baliktarin mo. Positive reframing, express gratitude, serve others. Alright? So yun lang yung maikli kong lecture, quote and quote maikli, about mental health. If you know someone na kailangan marinig tong lecture na to on mental health, feel free to share this lecture sa kanila. Alright? If you have any questions, comments, ilagay nyo lang dyan. Sir Howard here. Until the next lecture, God bless everyone. Bye-bye.